Inalong bakit ako ikaw ay nahilangan. Nalungkulan ng iba. Sana ulit ka. Ako'y nakalubos na rin. Dating na sa puso kong nahihiyan. Magandang araw po mga kapatid. Short video lang po. Ngayon ay April 21, 2022. Short video, pagpapasalamat po sa Panginoong Hesus. Doon po kasi sa pangyayaring napanood ko yung paksa ng kapatid na Willie sa pagpapagaling. Naniwala ako ron, kaya sinubukan ko. Taka ako kasi agad-agad nawala yung pinakiusap kong maalis sa akin, yung may mga ugat kasi ako dito sa kanan ko, lumilitaw siya tapos masakit siya. Yun, agad-agad nawala yun. Kaya sabi ko salamat sa Panginoong Hesus sa isang himala yun para sa akin. Tapos kahapon, nakwento na rin ng misis ko na nung nag-prayer request kami kay Brad Willie last Thursday, dun sa masakit lagi yung likod niya. And nung pagdating ng kinabukasan, kinumusta ko na yung misis ko eh. Sabi naman niya, nawala nga. Ngayon, nagtaka lang siya ngayon nung kaya nagkwento siya kasi madalas kasi pagdadating na yung period niya, yung men's period niya, may pain yun 2 days before. Pero wala siyang pain na naramdaman. Dumating na yung period niya, kaya hindi niya alam na meron na pala siya. Wala siyang naramdamang sumakit yung likod niya, yung balakang niya. Ganun kasi yan eh. Sa tagal naming nagsasama, ganun siya. Minsan absent pa siya sa trabaho dahil masakit niya eh. Pero sabi niya, nawala talaga yun. Nadama yun. Hindi man yun nahiling sa Diyos, sa Panginoong Hesus. Wala eh. Nasama pa yun eh. Kaya salamat sa Panginoong Hesus. Katabi ko yung misis ko na natutuwa rin siya. Nagpapasalamat kami sa Panginoong Diyos. Kay Brother Willie na nakilala namin siya. Salamat sa Diyos.
Magandang gabi po sa lahat ng mga ngayon ay narito po sa ating Bible study. Sa ating programa, ang Mabuting Daan Bible Program sa Facebook Live at sa YouTube Live. Ngayon po ay Martes ng gabi dito po sa Pilipinas, May 10, 2022. At tayo po ngayon ay napapanood po ng live mula po rito sa bayan ng Plaridel sa lalawigan ng Bulacan sa pamamagitan po ng live streaming ng Facebook at ng YouTube. At ngayong gabi ay wini-welcome po natin ang mga nasa Facebook Live. Meron po ngayong 16 sa Facebook Live. Sa YouTube Live naman po, meron po ngayong nakaregister po na 5. Salamat po sa lahat ng mga nanonood sa atin po ngayong gabi. Sa Facebook Live 14, YouTube Live 6 sa kasalukuyan. Okay? Sige po. At pakishare lang po natin itong mga itong ating link ng ating programa sa mga kamag-anak, mga kaibigan at mga kakilala po natin para sa ating Bible study ito ay makasama po natin sila sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Yun pong mga nagtatanong ng tungkol sa water baptism, meron na po tayong date, meron na po tayong schedule dyan. June 12, alauna po ng hapon dito po sa Plaridel, Bulacan. Yun pong mga interesado po na tumanggap ng water baptism, yan po ay ang schedule po natin ay sa darating na June 12, 2022. Ang oras po, alauna ng hapon. At dito po yan gagawin sa Plaridel, Bulacan. Meron na po kasi mga nakikipag-ugnayan po sa akin, mga nag-message, nagpasabi na pagkatapos po nilang mapakinggan at maunawaan yun pong ating topic series tungkol sa water baptism, sila po ay nakapag-decide na po na tumanggap ng water baptism dito po sa ating pagsasama-sama sa Members Church of God in Jesus Christ Worldwide. Kaya tayo po ay nag-aanyaya sa lahat po ng mga viewers po natin na interesado po na tumanggap ng water baptism at masabay po dyan sa mga nagpasabi na po sa atin. June 12 po, yan po ay araw ng linggo. Pagkatapos po ng ating Sunday worship service, ay meron po tayong isasagawa po na pagbabautismo. Yun pong mga interesado po na mabautismohan, pwede po kayong mag-message dito po sa ating Facebook page na ito, ang Mabuting Daan Bible Program, o kaya dito po sa ating YouTube channel. Kayo po ay mag-message, ibigay po ninyo ang inyong pangalan para po yung ating paghahanda na gagawin sa June 12, yung dami po noong ihahandang pagkain para po doon sa mga tatanggap ng water baptism. Kung kayo po ay interesado po na tumanggap ng water baptism dahil sa inyong pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, magbabaon lang po kayo ng damit na pambihis, pamalit, para pag po kayo ay binautismohan, nabasa po yung inyong suot na damit, meron po kayong
pamalit. Yun lamang po ang ating paalaala sa lahat ng mga viewers po natin, sa lahat ng listeners po natin na nakapagpasya na po sila na sila po'y handa nang tumanggap ng ating pinagkakaloob na water baptism. Ang schedule po natin ay sa darating na June 12, alauna po ng hapon, dito po yan sa Plaridel, Bulacan. At ngayong gabi, tayo po ay mag-uumpisa na po sa ating paglilingkod sa ating mga kababayan, hindi lamang po rito sa mga nasa Pilipinas, kundi maging sa mga kababayan po natin sa abroad. Congratulate po pala natin lahat ng mga kandidato na nanalo dito po sa nakaraang eleksyon na isinagawa dito po sa Pilipinas. May 9, 2022, kahapon po yan. Ako po ay bumoto rin at ito po, nakita niyo po sa aking daliri yung indelible ink na 4 na oras na ako po ay pumila dito po sa kung saan tayo bumoboto. Mula po alas 4 ng hapon, ako po'y nakapasok po doon sa voting precinct. Ano na po, mga alas 6 ng gabi na. Nga, 2 oras, mahigit po akong pumila. Tapos doong ako po'y makaboto na, alas 7:15 na po ng gabi. Ganun ho, hahabang oras para po makaboto kahapon. Noon po kasi namang mga nagdaang eleksyon, tanda ko po noong 2019, yung ganong oras po ng alas 4 ng hapon, konti na lang po yun mabilis na lang po yung pagboto noong nakaraang 2019. Kaya lang po kahapon ako po nagulat din ako dahil mula po noong umaga at hanggang noong hapon na yan, blockbuster po. Talagang mahabang pila yung yung eleksyon na yan kahapon. At okay naman po. Maayos naman po, mapayapa naman po yung nangyaring eleksyon dito po sa Pilipinas sa kanyang kabuuan. Ngayon, ako po ay nanonood nga po ng mga balita at tungkol nga po sa eleksyon. Hindi rin natin maintindihan itong ating mga kababayan. Pagka po yung resulta ng eleksyon ay mabagal, nagre-reklamo sila. Bakit automated na tayo mabagal yung pag-transmit ng mga bilang noong mga boto. Yun po yung mga reklamo noong mga nakaraan. Bakit kahit computerized na tayo mabagal pa rin. Hindi pa rin mabilis ang pagbilang. Kahapon naman po, noong matapos na po yung oras ng pagboto, ito na po, dumating na po yung mga bilang ng mga boto at nakita po, ilang oras lang nakita na po kung sino na po talaga ang napili ng karamihan nating mga kababayan para sa susunod na Pangulo ng ating bansa, pangalawang Pangulo. Ito po, meron pa rin pong reklamo ang ating mga kababayan. Bakit daw naman napakabilis? Yung ating mga narito po sa Facebook at nasa YouTube, naintindihan niyo po ba yung sinasabi ni Brother Willie? Na ang mga Pilipino po, hindi ko naman nilalahat,
sala sa init, sala sa lamig eh. Noong mabagal ang pagbilang sa mga boto, may nagrereklamo, mabagal, kahit automated na, computerized na. Kahapon naman po naging mabilis ang bilangan. Ang reklamo naman bakit daw mabilis? At dahil nga po dito sa naging resulta ng eleksyon sa Pilipinas, ang talagang nakakuha po ng napakaraming boto, 31 million ang nakuhang boto ni Senador Bongbong Marcos, President-elect Ferdinand Marcos Jr., 31 million. Yung pumapangalawa sa kanya, si Vice President Leni Robredo ay nasa 14 million lang. Ito po, may mga ganitong mga reklamo na bakit daw mabilis po yung nangyaring pagbilang, nagdududa raw sila, at ito, meron pa pong mga, alam ko pong eskwelahan, handang mag-walk out. Hindi sila magklase para magprotesta. Hello! Bakit ganyan ang bakit ganyan ang kaisipan ng marami? Isinagawa po ang eleksyon, yung halalan, para nga po makapili tayo ng mga susunod na mamumuno po sa ating bansa. Bakit hindi natin matanggap yung resulta? Bakit meron pa rin ganyang mga pagkilos na gustong gawin ng mga iba nating mga kababayan? Yun lamang po yung aking gustong ipaintindi sa mga nanonood at nakikinig sa atin. Tapos na po ang eleksyon, kahapon po natapos. Dapat ngayon, wala na pong ganyan pa na hindi pa rin po tayo handang makipagkaisa doon po sa talagang pinili ng majority. Mabuti pa nga po si Mayor Isko. Siya po yung nag-concede na. Tinanggap po niya yung kanyang pagkatalo at hinihikayat niya ang kanyang mga supporters na makipagtulungan na dito po sa papasok na administrasyon, yung kay President-elect Ferdinand Marcos Jr. Dapat sana ganoon ang mga kandidato na tumakbo dito po sa nakaraang eleksyon dito po sa Pilipinas. Tayo po mismo ang manguna para yung mga tagasunod sumunod sa atin. Ang kailangan po ngayon ay mabuo na, magkaisa na po ang mga Pilipino dahil nandito pa rin po ang maraming problema dito po sa Pilipinas. Ayan, si Senator Ping Lacson nag-concede na rin at si Senator Tito Soto. Yung iba po ay hindi pa po sila nagpapahayag ng kanilang pagtanggap sa naging resulta po ng eleksyon. Kailangan na po nating magkaisa, tayo pong mga Pilipino, dahil ang problema po, nandyan pa rin ang COVID-19, tapos yung mataas na presyo ng gasolina, ng crudo, nandyan pa rin. Tama po, ang kahirapan nandyan pa rin. Kung hindi ho natin tutulungan at hindi po tayo makikipagkaisa dito po sa bagong administrasyon,
Kasi patapos na po ang kay Pangulong Duterte. Ito na po ang susunod na administrasyon kay President-elect Ferdinand Marcos Jr. at ang kanyang Vice Presidente, si Vice President-elect Sara Duterte. Ang magsasuffer po ay ang bansang Pilipinas pagka hindi po natin gagawin yung irespeto natin itong naging resulta po ng halalan ng eleksyon dito po sa Pilipinas. Iwasan na po natin yung tayo mayroon pang mga sinasabi na pagsasalitaan natin ng masama, magbibitaw tayo ng mga masasamang salita sa mga pinuno ng ating bansa. Bawal po yun sa Biblia, yung magsasalita ka ng masama, namumurahin mo pa yung leader ng bansa. Basahin po natin sa Exodo 22 at 28 sa Magandang Balita Biblia. Huwag ninyong lalapastanganin ang Diyos, ni mumurahin ang mga pinuno ng inyong bayan. Ang ating pong binasa na talata, Exodo 22-28. Ang sabi po rito, huwag. Pag po ginagamit yung salitang huwag, bawal po yun. Tama po ba? Yan pong utos na yan ay prohibitibo. Pag sinabing prohibitibo, yan po'y pagbabawal. Naintindihan po ba ng mga nasa Facebook, nasa YouTube? Ang utos po kasi ng Diyos, meron pong utos na mandatibo, meron naman pong utos na prohibitibo. Pag sinabing mandatibo, yun po yung dapat na gawin, dapat na sundin, mandatibo. Pag sinabi namang prohibitibo, yun naman po yung pagbabawal, hindi mo dapat gawin. Nagkakaintindihan po. Mag-react naman yung mga nasa Facebook, nasa YouTube. Nadagdagan na yung YouTube, meron ng 20, sa Facebook ay 33. Ito po'y bawal. Hindi dapat na gawin. Ano po yun? Huwag ninyong lalapastanganin ng Diyos, ni mumurahin ang mga pinuno ng inyong bayan. Bawal po. Huwag nating gagawin na magmumura tayo. Mumurahin natin, pagsasalitaan natin ng masasamang salita yung mga pinuno ng ating bayan. Agaya ngayon, si President-elect Bongbong Marcos, siya po talaga ang, kita nyo naman yung resulta ng eleksyon. Paano sasabihin may pandarayang ginawa? 31 million ang kanyang nakuha na boto. Pinakamarami po yan, tapos po yung pumapangalawa nasa 14 million lang. Alos doble po yung lamang. Paano sasabihin po na may anomalya, may pandarayang nangyari dyan? O ngayon, kung sakali talaga na pinipilit ng mga natalo na sila nadaya, o ano po ang pwedeng gawin? Hindi po ba meron naman pong proseso na legal na pwede pong gawin na magsampa ng protesta? Tama po ba? Sa Supreme Court, doon sila dudulog para dyan po sa kanilang alegasyon na yan na merong nangyaring pandaraya sa eleksyon. Naintindihan po ba ng ating mga taga-subaybay? Hindi po yung kagaya ng may mga nananawagan dyan na mga estudyante pa sa eskwelahan na sila ay mag-walk out sa eskwelahan at lalabas ng
kalsada at magpoprotesta. Wala sa ayos itong mga estudyanteng ito, lalo kung kayo ay scholar ng gobyerno. Yung mga nandyan po sa mga pamantasan na yan, na libre ang kanilang pag-aaral, ang gobyerno ang nagpapaaral sa inyo, kayo ganyan. Dahil hindi nanalo yung inyong kandidato, hindi nyo matanggap na iba ang nanalo, ang inyong magiging pagkilos, magprotesta sa kalsada, iiwan ninyo ang inyong mga eskwelahan at kayo sa kalsada na magprotesta. Sabi nga noong mga nabasa ko, dapat yung mga scholar na yan ng gobyerno, dapat yung budget para sa kanila ilipat na lang, i-divert na lang sa iba. Parang may punto ho yung mga ganong na nagsasabi. Dapat sila mismo pinapaaral kayo ng gobyerno, dapat kayo marunong lumingon sa gobyerno nagpapaaral sa inyo. Tama po ba? May kausap po ba si Brad Willie? Mag-react naman po kayo dyan kung naiintindihan niyo po yung sinasabi ko. Merong eleksyong idinaos o bakit hindi matanggap yung naging resulta. Kung meron kayong palagay na may pandarayang nangyari, edi dumulog kayo sa tamang ahensya, sa Supreme Court. Doon kayo dumulog kung yan ang inyong iniisip. Hindi ba noong 2016, si BBM, meron siyang sinasabing si nadaya. Ano ginawa ni BBM? Siya po'y dumulog sa Supreme Court. Dahil yun talaga ang in charge para dyan sa mga protesta. Umabot po bumilang ng ilang taon, halos 6 na taon. Sumunod sa proseso. Dapat ganun din ngayon. Kung meron ganyang mga alegasyon na pandaraya dito po sa eleksyon, di dapat dumulog din sa Korte Suprema. Tama po ba? Naintindihan niyo po ba? Ako po nananawagan, lalo po sa mga kabataan, yung mga kabataan na ito na lang sila meron lang silang mga nabasa, meron lang silang mga nakausap, hindi naman nila talaga alam yung kasaysayan sa mga nakaraang mga panahon. Sila po yung maiinit, sila yung talagang kahit po sa social media, sa Facebook, nagpapahayag po sila na sila hindi kontento, hindi sila sang-ayon dito po sa naging resulta ng eleksyon dito po sa Pilipinas. Kaya nandyan sila, nagbibitaw sila ng mga masasamang salita, kahit dito po sa nanalo ngayong susunod na presidente ng ating bansa. Ako naalala ko lang si Brad Eli, pasensya na po sa mga miyembro sa grupo ni Brad Eli. Itong talatang ito sa Exodo 22-28 na huwag mo mumurahin ang mga pinuno ng inyong bayan. Ito naaalala ko kung paano lapastanganin ni Brad Eli, murahin ni Brad Eli yung mga pinuno ng ating bansa. Si Gloria Macapagal Arroyo, tawagin ni Brad Eli, sa pasalamat sa pagkakatipon. Yan ikang pandak na yan. Ganun po, hindi niya alam irespeto yung halal na pinuno ng ating bansa. Meron dito pumapasok sa programa ko, huwag mo akong tuturuan dito sa programa ko. Huwag kang epal dito.
Ang pinapaksa ko nasa Biblia. Hindi ako basta nagpapaksa ng tungkol sa politika. Yan ang problema sa inyo eh. Papasok kayo sa programa ko eh. Ako'y tuturuan ninyo kung ano sasabihin ko rito. Kayo eh, wala sa inyo matinong kaisipan yan. Programa ko po ito, kaya alam ko kung ano ang sasabihin ko dito. Ako po ay nagpapaalaala sa mga kababayan natin. Katatapos lang ng eleksyon. Kahapon po natapos na yun. Hindi na dapat pang magpatuloy na nagkakawatak-watak pa rin ng mga Pilipino. Lalo pag nababanggit ko si Brad Eli dito, masama loob dito. Di ba kayo makinig? Totoo lang naman ang sinasabi ko eh. Yung Brad Eli Soriano ninyo, na masyado nyong hinangaan, nilagay nyo sa pedestal, dito lang sa talatang ito, bagsak na. Nakasulat, huwag mumurahin ang pinuno ng inyong bayan. Si Brad Eli, ginagawang panghimagas nung araw yung pagmumure. Nilalait si Presidente Arroyo. Nilalait si Senador Clavier. Kasi si Senador Clavier, inambush interview nila. Si Senador Clavier, nung nabubuhay pa, mabiro yun. Maharot yun eh. Tinanong si Senador Clavier, Senator Clavier, kilala niyo po ba si Brother Eli? Nagbiro si Senator Clavier. Sabi ni Senador Clavier, Brad Eli, brother ba yun o sister? Ayun, dahil po doon sa pabirong sinabi ni Senador Clavier, Juan Clavier, nagalit na si Brad Eli. Sa pasalamat pinagsalitaan ng masama si Senador Clavier. Wag na wag niyong iboboto yung punggok na senador na yan. Ganun si Brother Eli nakita ko eh. Paano mo sensible creature yung Brother Eli Soriano nyo? Dito lang sa talatang ito ng Exodo 22-28, bagsak. Hindi naman kailangan ipaliwanag pa yung talata. Tama po ba? Mababasa, pagka pinuno ng bansa, pinuno ng bayan, huwag mong mumurahin. Ang marami po, inaabuso po yung freedom of expression dito sa Pilipinas. Yung kalayaang magpahayag, inaabuso yan eh. Yan ay elected official. Yan ay pinili ng nakararaming Pilipino. Tapos ngayon ay ayaw ninyo. Kung ano-ano sinasabi ninyo. Doon ko kayo sinasaway. At ang ginagamit kong pangsaway, yung salita ng Diyos. Tama po ba? May pumasok dito akala mo kung sinong gusto kong manduhan sa aking sariling programa. Magprograma ka ng sarili mo. Ang hirap sa inyo dadayuhin nyo ako dito kayo magpapapansin. Alam nyo kasi, pagka kayo nagprograma, wala namang manonood sa inyo, walang makikinig sa inyo, kaya dito kayo dumadayo. Ngayon, wala kayo sa inyong sariling pamamahay, kaya wag kayong umasta rito. Wala kayong GMRC niyan, good manners and right conduct. Buti pa po talaga noong araw na mayroong ganung tinuturo ang mga matatanda. Pagka kayo dumayo sa ibang bahay, dapat umayos kayo Yun ang bilin sa amin ng aming mga magulang. Nasa ibang bahay kayo, huwag kayong doon, huwag kayong kikilos ng parang sa inyo yung bahay, nakakahiya. Kabastusan ang tawag doon. Ngayon, itong ating programa, ito parang bahay din. At wine-welcome po kayo dito po sa bahay na ito. Kaya I expect sa inyo na kayo magpapakita ng good manners and right conduct. Ngayon, tuloy po tayo sa ating pinag-uusapan.
Ako hindi namumulitika rito. Sinasaway ko nga yung mga hanggang ngayon namumulitika pa eh. Tapos na ang eleksyon. Dapat tayo po'y magsama-sama na. Tayo po'y magkaisa na. Tama po ba? Wala na dapat kani-kanyang kulay pa. Wala nang kulay pula, kulay pink, kulay dilaw, kulay asul. Dapat wala na yung mga kulay-kulay na yan. Kung gusto talaga nating mahalin ng Pilipinas, ibangon ng Pilipinas, kailangan po natin ng pagkakaisa. Ang kailangan po ay tayo po ay magkasundo-sundo na. O ngayon, sa halip na yung mga pinuno ng ating bansa, magsasalita tayo ng masama, mumurahin natin, tatawagin natin sa kung ano-anong mga tawag. Kagaya noong araw kay Presidente Noynoy Aquino, kung tawagin ng iba'y abnoy, mali yun eh. Mali po na yung tao may pangalan naman, tatawagin mo sa ibang pangalan. Kanino ba natuto yung mga ganyan? Sa grupo ni Brad Eli, sino ba ang mahilig magtatawag ng mga ganyang bansag? Hindi ba si Brad Eli rin? Ako lang yung apelyido ko eh. Paano po ba binabalahura, minamarder yung apelyido ko? Kanino narinig? Kay Brad Eli. Yung aking apelyidong Santiago sa bibig ni Brad Eli, sa Santiago. Ngayon naman yung Ulysses na sumasalungat sa kanila, kung tawagin si Ulysses Ulisiper. Tignan niyo yung grupo ni Brad Eli na yan. Nung buhay si Brad Eli, si Ulysses baw sila dun nakikiusap pa sila kay Ulysses nung araw sa private nurse ni Brad Eli Abe, nung mawala si Brad Eli kung tawagin yung Ulysses Ulisiper. Ako nga nung araw may tumatawag kay Brad Eli na Soryanin. Sinasabay ko kung natatandaan ninyo. Meron akong mga nakasama nung araw dito sa programa. Pag binibitawan ng salita yung si Brad Eli tinatawag na Soryanin, sinasabay ko, sabi ko, hindi ko tama yun. Tayo po wala na sa grupo nila. Kung sila ganyan magbitaw ng salita sa kapwa, huwag tayong gumaya. Tama po ba? Naintindihan niyo po ba yung sinasabi ko? Ano ka po ang kaibahan natin sa kanila? Halimbawa, binamager ko yung apelyido ko sa Santiago. Babalikan ko naman ng Soryanin. Di wala akong pinagkaiba sa kanila. Kaya nga ako si Bongbong Marcos, ibinoto ko ho siya. Ayan, sinasabi ko sa inyo, binoto ko si Bongbong Marcos. Bakit? Kasi sa dami ng ipinukol sa kanya na masasamang salita, hindi ho gumanti hindi ho rumespag Wala hong salita si BBM na iginanti doon sa mga pumupukol sa kanya ng masamang salita. Doon po ako humanga sa ganoong katangian ni BBM na pinagsasalitaan siya ng masama, yung pamilya niya, pero hindi siya gumaganti ng masama. Nasa Biblia po yun. Huwag kang gaganti ng masama sa masama. Amen. Amen po ba? Mag-amen naman po yung sang-ayon. Kaya ako nakuha ni BBM yung aking kalooban Isa yan sa magandang nakita ko sa kanya. Na kahit ano pang ipinupukol sa kanya na mga salita, masasamang salita, pang-iinsulto, hindi naman gumanti yung tao Yun din po yung daladala ko. Kahit ano pang pagpapasama ang ginawa sa aking pagkatao ng grupo ni Brad Eli mula nung ako'y umalis dyan. Ako ba'y mayroong iginanting masamang salita sa kanila? Ako ba'y pumatol dyan sa mga
pang-iinsulto na ginawa sa akin ng grupo na yan. Pati nga yung nanay ko na namayapa na, namatay, nakaanib dyan sa grupo na yan ni Brad Ele. Nung magalit sa akin, pati nanay ko nilapastangan. Pati nanay ko pinagsalitaan nung kung ano-anong mga masasamang salita. No, pero ako po, hindi ko pinatulan yung, sabi ko, desperado si Brad Eli. Hindi niya ako matutulan. Nung nabubuhay siya, hindi niya kayang banggain yung mga tutol ko sa kanyang mga aral. Doon si Brad Eli pumupunta sa personal. Sabi ko, kung personalan ang usapan, marami din akong alam. Marami din akong pwedeng idaldal sa personal ni Brad Eli, sa personal ng inyong kuya. Pero hindi na kailangan Sa aral tayo magbakbakan. Sa aral tayo mag-usap. Tama po ba? Mahina lang yung mga fanatics Hindi nyo nakita na sa lahat ng umalis sa grupo na yan, ni Brad Eli, ako ang hindi niya nagawang harapin tutulan, pamalian. Hindi ginamit ni Brad Eli ang radyo, telebisyon, ang Facebook, ang YouTube para ako pamalian, tutulan sa aking mga tutol sa kanyang aral. Noong araw basta pag may umalis sa grupo ni Brad Eli, pinapatulan ni Brad Eli. Sinusundan ni Brad Eli. Kung nagpunta sa radyo, nagpunta sa telebisyon, sinasagot ni Brad Eli. Pero nung ako na ang tumututol sa kanya, ano nangyari sa Brother Eli ninyo? Doon lang sa apale, tili ng tili. Doon lang sigaw ng sigaw na mali yung aking mga itinuturo. Ang kaya lang niyang pagsalitaan yung mga uto-uto, yung mga brainwash na mga miyembro. Pero dito ba sa Facebook, sa YouTube, sumubok man lang ba si Brad Eli kahit minsan na makipagsagutan sa akin? Hindi. Bakit? Kasi alam niya na yung mga turo niya, checkmate ko na siya. Alam na alam ni Brad Eli dahil siya nagturo sa akin noong araw na yung mga turo niya, napamalian na. Yun lang ipinagmamalaki nyo nung araw na sa Karyas 13:8-9, tatlong bahagi, natupad sa inyong samahan. O mula nung yun italakayin ko, nanahimik si Brad Eli dyan. Kaya nga ayaw na niyang bagitin yung kay Nicolas Perez O ayaw na niyang yung kasaysayan madugtong pa diyan kay Nicolas Perez. Kasi alam ni Brad Eli kung papaano po yung kanyang mga turo natutulan na pamalian. O ngayon, sa ating pong mga magkakausap ngayong gabi, hinihikayat ko po ang mga kababayan natin na eto na po, tanggapin na po natin ang resulta ng eleksyon. Si Presidente Ferdinand Marcos Jr. na po ang susunod na presidente ng ating bansa. Ang kanyang vice presidente si Sara Duterte. O tayo po, tayong lahat ay dapat pong matuto na pong magpasakop. Dapat tayong kumilala dito po sa mga authorities na ito. Bilang mga Kristiyano. Nasa unang Pedro 2:13 po yan. Basahin natin sa magandang balita Biblia. Aral po ang tinatalakay dito ni Brother Willie. Para may papasok dyan at manggugulo lang. Alang-alang sa Panginoon. Pasakop kayo sa lahat ng may kapangyarihan sa bayan. Sa emperador na siyang pinakamataas na kapangyarihan. 17. Igalang ninyo ang lahat ng tao at mahalin ang mga kapatid kay Kristo. Mamuhay kayo ng may takot sa Diyos at may paggalang sa emperador. Tinuturuan ng mga unang Kristiyano
ng Apostol Pedro ng paggalang sa emperador. Tama po ba? Nung panahon na yon, ang emperador si Cesar. Roman Empire kasi ang namamayani, naghahari nung panahon na yon. Nasakop po ng Roman Empire ang Israel. Kaya ang Apostol Pedro, ito ang itinuturo sa mga Kristiyano. Yung paggalang sa emperador, yung nasa talatang 13, alang-alang sa Panginoon, pasako kayo sa lahat ng may kapangyarihan, sa bayan, sa emperador. Katumbas po ng emperador sa Pilipinas, presidente, na siyang pinakamataas na kapangyarihan. Yun po yung aking gustong ibahagi sa mga nanonood, nakikinig sa ating programa. Dito po sa unang oras ng ating programa. 2 oras po ito Kaya ako po, dahil 2 oras po tayo, alam ko po kung paano gagamitin ang mga oras ng ating programa. Hindi ako pwedeng basta may pumasok diyan ako ay rerendahan at ako ay tuturuan kung ano ang dapat kong gawin sa programa, kung ano dapat kong talakayin. Sarili ko po itong programa. Yung kayo nandiyan, winelcome ko po kasi kayo sa programa. At ako'y masaya na kayo po ay tuwing tayo nagpo-programa, nandyan kayo at handang makinig. Ang ayaw ko lang, yung mga ang tawag doon ay yung mga epal. Yung hindi nila alam ilugar ang sarili nila sa kanilang dapat nakalagyan. Yung isang bagay na natutunan ko kay Brad Eli, noong nakaraan may nag-message Brother Willie, nami-miss mo ba si Brad Eli? Oo naman, dahil dating tagapagturo ko yan at 19 na taon kaming nagkasama. Dati ko siyang teacher. Tapos isang panahon nirespeto ko rin bilang aking tatay. Dahil nung ako'y mapasama sa grupo ni Brad Eli, ako po'y ulila sa ama. Kaya may mga naituro sa akin si Brad Eli na naingatan ko. At ang isang magandang naituro sa akin ni Brad Eli, na hanggang ngayon dala-dala ko, yung dapat alam mo kung saan mo ilulugar ang sarili mo. Sabi ni Brad Eli, basta alam mo lang kung saan ang lugar mo, Brad Eli, okay na yun Dito ba? Dito ba? Dito ba? O dito ba? Ang dapat kong kalagyan sa isang sulok kong hirap sa ilalim ng araw. Ayon, yun po yung natatandaan ko na naituro sa akin ni Brad Eli. Kahit saan ka makarating, Brad Willie, wala kang magiging problema pagka alam mo lang ilugar ang sarili mo. Yan ang hindi alam ng iba. Programa na may programa, papasok sila at gusto nila sila masunod. Ngayon, tandaan po natin yung itinuro sa mga unang Kristiyano. Itinuro ng Apostol Pedro yung pagpapasakop sa may kapangyarihan, sa authorities, alang-alang sa Panginoon. Bagamat ang Roman Empire, yan po yung nagpahirap sa mga unang Kristiyano, nagpapatay sa mga unang Kristiyano. Siyang pumatay mismo sa ating Panginoong Jesucristo. Ang Apostol Pedro hindi nagturo ng panghihimagsik, hindi nagturo ng rebelyon sa mga unang Kristiyano. Ang itinuro ng Apostol Pedro, pagpapasakop sa gobyerno, gaya din ng Apostol Pablo sa Roma 13:1-2 ng magandang balita, Biblia. Tingnan niyo naman po ang itinuro ng Apostol Pablo. Ang bawat tao ay dapat pasakop
sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. 2. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos at sila'y paparusahan. Naintindihan niyo po ba yung mga binasa nating talata? Si Apostol Pablo, yung kanyang itinuturo sa mga Kristiyano sa Roma, kagaya din ng itinuro ng Apostol Pedro. Amen. Ang itinuturo ng mga apostol ng Panginoong Hesukristo, pagpapasakop sa may kapangyarihan, pagpapasakop sa pamahalaan. Sa halip na tayo po'y pumontra sa gobyerno, sa halip na tayo po'y magsalita ng masama sa mga authorities, dapat po ang gawin natin magpasakop. Dapat po isama natin sa ating mga pananalangin sa Diyos. Basa, unang Timoteo 2:1-3, magandang balita Biblia. Una sa lahat, ipinakikiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo at pasasalamat para sa lahat ng tao. Ito tungkulin ng mga Kristiyano. Manalangin sa Diyos para sa lahat ng tao. Sino-sino po yung ipapanalangin? Tuloy, idalangin rin ninyo ang mga hari at may kapangyarihan upang tayo'y makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. 3. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ito po ang kalooban ng Diyos na dapat nating magawa bilang mga Kristiyano. Ano po yun? Ipanalangin natin lahat ng tao, kasama po yung mga may kapangyarihan. Huwag tayo makalimot, pagka tayo nananalangin, nagdadasal sa Diyos, itong mga pinuno ng ating bansa, samahan, tulungan ng Panginoong Diyos. Ituro yung mga dapat nilang magawa para po sa kapakanan, para po sa ikabubuti ng mamamayan. Amen. Amen po ba? Mag-amen naman po yung mga sangayon. Ipanalangin natin na itong mga pinunong ito, bigyan ng Diyos ng talino, bigyan ng Diyos ng lakas, bigyan din ng puso na may pagmamahal at pagmamalasakit sa bansa, sa mga mamamayang nasasakupan. Para ang makinabang po ang bansa, ang makinabang tayong mga mamamayan. Naintindihan po ba natin? Yan po yung mga aral ng Diyos na nasa Biblia na ewan ko ba, hindi yata binabasa ng ibang mga tagapagturo, ng ibang mga mangangaral, kaya yung mga miyembro nila, pagdating sa gobyerno, laging kontra. Pagdating sa mga pinuno, sila po'y laging salunga. Siguro po ang may problema yung mga dapat na tagapagturo na yan na sila mismo dapat tinuturo yan sa mga tinuturuan nila. At silang mga tagapagturo dapat nakikitaan ng magandang halimbawa ng pagpapasakop. Si Brad Eli lang nagtuturo sa doktrina, magpasakop sa gobyerno. Ano ginawa? Nung siya kinasuhan dito sa Pilipinas, pumuga, nagpunta sa abroad, nagsumiksik sa Brazil. Dahil no extradition treaties sa Brazil, hindi siya mauobliga ng gobyerno ng Pilipinas na umuwi sa Pilipinas, harapin yung mga kaso. Nakita niyo po ba yung kaipokrituhan, pagiging paimbabaw, ipokrito ng inyong tagapagturo? Dinodoktrinahan kayong magpasakop sa gobyerno, numero 1 siyang hindi nagpapasakop sa gobyerno. Sinasabi pa ni Brad Eli, wala siyang tiwala sa mga korte dito sa Pilipinas. Wala siyang tiwala sa justice system sa Pilipinas. Anong klaseng tagapagturo yan? Nandyan ang kanyang video, nandyan ang kanyang aral, doktrina.
paimbabaw na turo. Ang miyembro tuturuan magpasakop sa gobyerno. Pero mismo siyang nagtuturo, nakamatayan. Nakamatayan ni Brad Eli yung kanyang rape case sa Brazil. Hindi niya hinarap yung kaso dito sa Pilipinas. Hindi na inintindi ni Brad Eli na yung pangalan niya, malinis pa niya. Hindi niya hinarap sa korte yung kaso na yan eh. Kaya yung mga fanatics, gusto nyo mag-imbestiga kayo. Meron ba talagang rape case si Brad Eli? Meron. Diyan sa may Macabebe, Pampanga. Diyan siya nasampahan ng rape case. Hindi na hinarap ni Brad Eli yan hanggang sa kanyang makamatayan. Si Brad Eli, na-convict pa ron sa libel case na isinampa ni Wildy Almeida. Yun ay pinagtibay ng Korte Suprema. Alam niyo ba yan? Na ang inyong brother Eli namatay na convicted doon sa libel case. Yan ang sinasabi natin. Tayo kung talagang mga tunay na Kristiyano, dapat ito ang gobyerno. Alam nating magpasako. Alam nating rumispeto. At yan ay ginagawa natin alang-alang sa Panginoon. Maliwanag po ba? Time check. Alas 10 na po ng gabi. Tayo po muna ay magsalang ng isang short video. Pagkatapos po ng short video, pupuntahan po natin yung pagpapatuloy ng ating paksa na tinatalakay tungkol pa rin po sa pagbabanal na hapunan. Sino ba yung mga nararapat na makasalo po dyan sa pagbabanal na hapunan? Yan po ay ating tatalakayin pagkatapos po ng short video na ito. Talaga. Nakita niyo yung ginawa ng Panginoon. Oo. Alam niyo kapatid, yung milagro ng Diyos, maliit, malaki, milagro yun. Kaya nga nung gumalaw, nagtanawa ko. Kasi talaga kanina hindi. Yung mga hawak pa ng kainan, nakuha ko. Hmm. Parang may kinukuriti po na. Kaya ito, Siyempre na. nakapatong din ang kamay ko sa ulo mo kapatid para energy na nakasana. Win, yung paa. Kanina po, bago po kami dumating dito sa ospital, hindi po na igagalaw, hindi na ikikilos ang kanang paa ni Brother JR. Ngayon, pagkatapos po nating pahiran ng langis, tungan ng kamay, pag-pray sa Panginoong Jesucristo, eto na po, pinapakita po sa atin. Umikilos na po, na igagalaw na niya ang kanyang kanang paa. Praise the Lord po, purihin ng Panginoon. Amen. Amen. Brother JR, Ito. Ano yan? 12, 11. Sige. Sige pa. Dapat dito ka, dyan natin pa mauyot. Dito ka, upoy mo. Bukas ang mara. Andito.
Muli po magandang gabi sa lahat ng mga kasama po natin sa ating programa, ang Mabuting Daan Bible Program sa Facebook Live at YouTube Live. Meron po ngayong 34 sa YouTube at 31 sa Facebook. Salamat po sa mga kasama po natin ngayong gabi dito po sa ating Bible Study. May 10, 2022 sa ating mga kalendaryo. Live po tayo na napapanood mula po rito sa ating lugar, sa bayan ng Plaridel, Bulacan. Yun pong ating water baptism. Meron na po tayong schedule, June 12, 2022, alauna po ng hapon, dito po sa Plaridel, Bulacan. Sa lahat ng ating mga viewers na interesado na pong tumanggap ng water baptism, paghandaan po natin yung schedule natin. Yan po June 12, 2022. Alauna po ng hapon dito po sa Plaridel, Bulacan. Yung mga interesado po, mag-message lang po kayo dito sa ating Facebook page at dito po sa ating YouTube channel. Pakibigay po ang inyong pangalan, ang inyong lugar, yung inyong address, para alam po natin kung saan pa kayo manggagaling nang kayo po'y mahintay natin sa darating na June 12. At gayon din po sa ating ihahanda po na pagkain para po sa mga tatanggap ng water baptism. Okay po, ngayong gabi sa atin pong pangalawang oras ay atin pong ipagpatuloy ito pong tungkol sa banal na hapunan, Santa Cena. Tayo po ay ginawa na rin po nating series yang tungkol po sa paksa ng banal na hapunan, Santa Cena, Lord's Supper, hapunan ng Panginoon. Ayan po ang mga iba't ibang tawag dyan ngayong gabi, gusto po nating maipaglingkod sa ating mga taga-subaybay. Yun pong pagbabanal na hapunan sa Biblia, yung Santa Cena. Anong oras po ba yan isinasagawa ng mga unang Kristiyano? Interesado po ba ang ating mga viewers sa Facebook at YouTube? Kung isasagawa po natin ng Santa Cena o banal na hapunan, kung ibabatay natin sa Biblia, ano po ba yung oras ng pagsasagawa ng banal na hapunan? O basahin natin sa isang talata ng Gawa 20 at 7 sa Magandang Balita Biblia. Noong mag-Santa Cena po, magbanal na hapunan, ang mga unang Kristiyano sa pangunguna ng Apostol Pablo, nagpira-piraso sila ng tinapay. Ano ang ating mababasa? Nang Sabado ng gabi, nababasa niyo po ba? Nang Sabado ng gabi, kami nagkakatipon upang magpira-piraso ng tinapay. Yun nga po yung pagbabanal na hapunan. Santa Cena po yan. Ano pong araw, oras, nagkatipon para magpira-piraso ng tinapay? Sina Apostol Pablo. Nang Sabado ng gabi, kami nagkakatipon upang magpira-piraso ng tinapay. Si Pablo'y nangaral sa kanila hanggang hating gabi sapagkat aalis na siya kinabukasan. Kung atin pong titingnan sa Biblia, ang mga unang Kristiyano noong magsagawa po ng banal na hapunan, anong araw, anong tiyempo po? Hindi po ba nakasulat Sabado ng gabi? Sabado ng gabi, noong sila po'y nagkatipon-tipon para magpira-piraso ng tinapay. Si Pablo'y nangaral sa kanila hanggang hating gabi. Inabot pa po ng hating gabi yung pagkakatipon na yun, yung pangangaral ng Apostol Pablo. Ano dapat nating maintindihan? Sa Biblia po, pag po nagsasagawa ng banal na hapunan o Santa Cena,
ang tiyempo po ay gabi. Sabado ng gabi, na yun po ay considered na pong araw ng linggo. Naintindihan po ba ng ating mga kasama? Sa Biblia po kasi, paglubog ng araw, yun po'y panibago ng araw. Sa Biblia po, yung sunset, yung sundown, pumasok na po ang panibagong araw doon. Kung ibabatay sa Biblia. Kagaya ngayon, lumubog ang araw. Hindi ba sa atin, magpapalit lang po ng araw, mamaya pang alas 12 ng hating gabi. Alas 12:01 para pumasok na po ang Miyerkules. Yan ang alam natin. Pero sa Biblia, pag nag-sunset na, lumubog na po ang araw, pumasok na po yung panibagong araw. Kaya kung ibabatay natin sa Biblia, ngayon po, o sa Biblia, Miyerkules na po Miyerkules ng gabi. Naintindihan po ba ng mga nasa Facebook at nasa YouTube? Yung time reckoning sa Biblia, nag-uumpisa paglubog ng araw. Dito po sa atin, sa Members Church of God in Jesus Christ Worldwide, tayo po kung magsagawa ng Santa Cena, Sabado ng gabi. Sabado ng paglubog ng araw. Kagaya po nitong nakaraang May 7, nag-Santa Cena po tayo. O inumpisahan natin alas 5 ng hapon. Natapos po ng alas 7 ng gabi. Nagkakaintindihan po. Maliwanag na po ba yan? Kung pwede naman natin isagawa ng gabi, yung Santa Cena, gawin po natin ng gabi. Yung mga nasa Facebook, nasa YouTube, naiintindihan niyo po ba? Ang Panginoong Jesucristo po, nang ituro niya yung pagbabanal na hapunan, gabi rin. Natatandaan niyo po yung ating tinalakay dyan. Nung gabi na siya ipagkakanulo ni Judas Iscariote, di po ba sila po yung nagsama-sama muna? Nagsalo-salo dun po sa hapunan ng Paskwa. Ngayon, nung si Judas Iscariote nahayag na siya yung taksil, umalis si Judas para puntahan yung mga aaresto sa Panginoong Jesucristo. Noong umalis na si Judas Iscariote, saka naman itinuro ng Panginoong Jesucristo ang tungkol sa banal na hapunan. Amen. Naintindihan po ba? Dalawang hapunan ang naganap nung gabi na yon na kasama ng Panginoong Jesucristo ang kanyang mga alagad. Ang unang paghahapunan, yun pong hapunan ng Paskwa. Tapos, yun po'y nagtuloy-tuloy sa pagbabanal na hapunan. Gabi po iyon, mga magulang at mga kaibigan. Kaya ang Apostol Pablo, noong pangunahan niya ang pira-piraso ng tinapay, ang pagbabanal na hapunan, Sabado po ng gabi. Noong yan po ay isagawa nila. Tayo po, ganun din sa ating pagsasama-sama. Unang Sabado po ng buwan, first Saturday of the month. Paglubog ng araw, nagsasagawa po tayo ng banal na hapunan. Kaya sinasabi natin, kung pwede naman nating maisagawa ng gabi, gawin nating gabi yung pagbabanal na hapunan. Amen. Mag-amen naman po yung mga sangayon. Ngayon, Brother Willie, paano kung hindi sa gabi isasagawa yung banal na hapunan? Pwede ba? Pwede po. Pwede naman. Kung hindi pwedeng gawing gabi. Kasi naranasan po namin yan nung kami po ay
mangaral dyan po sa mga inmates ng Pampanga Provincial Jail. Ang ibinigay sa aming oras ng warden ay hapon. Hapon po yung gawain sa loob ng Pampanga Provincial Jail. 1:00 ng hapon hanggang 3:00 ng hapon lang kami pinapayagang makapagsagawa ng gawain, makapangaral doon. O kaya, yung mga nandoon sa Pampanga Provincial Jail, nagbabanal na hapunan ng ganoong oras. Ang gawain po doon Huwebes yun po yung oras na ibinigay sa amin ng warden. Pwede mo bang kontrahin yun? Pwede bang di ka sumunod doon sa patakaran? Naintindihan po ba ng ating mga kasama? Kasi yung tungkol po din sa oras, meron po kasing mga bakit di ka ginagawa nyo ng gabi? Ba't hindi nyo gawing umaga? Meron po kasi ako nakausap nung araw, pinipilit niya, bakit di ka gabi pa nyo gawing ginagawa yung inyong Santa Cena hindi pa pwedeng gawin sa sa umaga. Sabi ko doon sa kausap ko, kayo baka ako kasi born again yung kausap ko. Kayo baka ako sa inyong grupo meron kayong prayer meeting. Meron daw. Anong oras nyo ka ako ginagawa ang prayer meeting? 6:00 ng gabi. Sabi ko ron sa born again na kausap ko, bakit ninyo gawin sa umaga yung prayer meeting? Gusto namin sa gabi. Sabi sa akin ganun. Yun rin ka ang sagot ko sa'yo. Kasi nakikipag-argumento yung kausap ko na bakit kayo naka-stick sa gabi. Ba't hindi nyo paggawin sa umaga yung Santa Cena, kagaya namin mga born again. Umaga kami nagsasanta Cena. Sabi ko, kung pwede namang isagawa sa gabi, di gawin natin gabi. Kaya nga ako, banal na hapunan Tama po ba? Kung basahin mo ako sa Biblia, si Jesus Christ, nung ituro yan, nung gawin yan, gabi. Si Apostol Pablo, nung ituro yan, nung gawin, gabi. Kaya kung binabasa natin ang Biblia, kung pwede naman nating magawa ng gabi, yung banal na hapunan, gawin natin gabi. Tama po ba? May kausap po ba si Brad Willie? Naintindihan niyo po ba sinasabi ko? Kasi yun ang napapasa Kung pwede naman at kaya naman nating gawin ng gabi, gawin natin, isagawa natin ng gabi yung pagbabanal na hapunan. Ngayon, may mga pagkakataon na hindi maisasagawa ng gabi, ano po ang ating sagot dyan? Unang-una, nauunawaan tayo ng Diyos. Kung hindi man natin magawa ng gabi. Kagaya nga doon sa Pampanga Provincial Jail, pwede ba namang tayo humingi lang ng permit na makapagdaos, makapagsagawa ng gawain ng pangangaral sa loob, doon sa mga inmates doon. Tapos eto si warden, binigyan ka ng oras. O sige, allowed lang kayo 1:00 hanggang 3:00 ng hapon. Dapat tapos yan. Kasi pagdating ng 3:00, meron pa kaming gagawin dito sa loob. Meron pa kaming head count dito. Tapos isasara na namin itong mga pintuan dito. Obligado pong sumunod. Sumunod sa authority. Pasako. Alang-alang sa Panginoon. O kaya ganun, hindi mo ipipilit yung sayo. Naintindihan niyo po yan, mga magulang at mga kaibigan. Kaya nga yung nakikipag-argumento sa akin na born again na iginigiit niya, gabi na lang sa umaga. Kami nagagawa namin sa umaga. Noong tanungin ko, kayo ba yung prayer meeting? Meron. Anong oras? 6:00 ng gabi. Sabi ko, ba't di nyo gawin sa umaga? Yun gusto namin prayer meeting. 6:00 ng gabi. Saka yun ang komportable sa mga kapatid. Di ka ako sagot ko sa'yo. Kami, nagsasanta Cena, 5:00 ng hapon, paglubog ng araw. Komportable naman ng mga kapatid.
Wala namang nahihirapan. Wala namang nagre-reklamo. Naiintindihan niyo po ba? Sumunod po tayo kung papaano po isinagawa yan ng mga unang Kristiyano, itinuro sa mga unang Kristiyano. Gawin natin yung pagbabanal na hapunan. Kung ginawa nila ng gabi, pwede naman nating magawa ng gabi, di gawin natin doon po sa oras na yun. O ngayon, sino po yung mga karapat-dapat na makisalo, makasama po din sa pagbabanal na hapunan? Sino po ba? O kayo po ba interesado na baka salo po din sa pagbabanal na hapunan? O kayo po ba'y qualified? Karapat-dapat po ba kayo na umain ng tinapay at uminom ng katas ng ubas? Diyan po sa pagbabanal na hapunan bilang pag-alaala sa Panginoon. O basahin natin sa Biblia. Yan po bang pagbabanal na hapunan hanggang kailan natin dapat gawin? At sino po yung mga karapat-dapat makasalo dyan? Basahin muna natin ng 11:26 ng unang Korinto sa Magandang Balita, Biblia. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Yung pagbabanal na hapunan, mga magulang, mga kaibigan, hanggang kailan po natin dapat isagawa iyan? Habang tayo po narito po sa lupa, hanggang kailan po dapat natin ipagpatuloy ang pagbabanal na hapunan? Diyan po sa talatang binasa natin, ang sabi, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Hanggang kailan po tayo magsasagawa ng pagbabanal na hapunan? Yung pagbabanal na hapunan, kagaya po nung naipaglingkod ko na po sa inyo, merong literal, material na tinapay at katas ng ubas. Kinakain natin ang material na tinapay, simbolo ng katawan ng Panginoong Hesukristo. Umiinom tayo ng katas ng ubas, simbolo ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Ginagawa natin bilang pag-alaala sa Kanya. Hanggang kailan? Hanggang kailan po tayo magsasagawa ng pagbabanal na hapunan? Ang nakasulat po, hanggang sa muling pagparito ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen po ba sa mga naintindihan? Ang mga Kristiyano dapat magpatuloy-tuloy sa pagbabanal na hapunan. Hanggang kailan? Hanggang sa muling pagbabalik. Hanggang sa muling pagparito ng Panginoong Hesukristo. Nakahanda po ba ang mga kapatid natin kay Kristo? Diyan po sa tungkulin na yan na magbabanal na hapunan tayo. Diyan natin ginagawa ang pag-alaala sa Panginoong Hesukristo. Hanggang kailan po yan? Hanggang sa kanyang muling pagparito. Kaya hindi tayo dapat makakalimot, hindi tayo dapat magsasawa, hindi tayo dapat makaramdam na tayo ay napapagod na sa ating pagsasagawa ng banal na hapunan. Dito po sa atin, excited po ang mga kapatid. Every month, every first Saturday of the month, nandyan po yung pananabik. Excited ng mga kapatid kasi naunawaan ng mga kapatid na ang kalooban ng Panginoong Hesukristo, palagi natin siyang alalahanin, maging madalas
na gawin natin yung pagbabanal na hapunan bilang pag-aala-ala sa Kanya hanggang sa Kanyang muling pagparito. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito, ginagamit po yung salitang tuwing, tuwina, often. Ipinapakita po yung pagiging madalas. Meron pong mga nagbabanal na hapunan, once a year po sila kung magbanal na hapunan. Minsan isang taon. Sa Biblia po, pagka naunawaan natin, hindi natin gagawin minsan isang taon ang banal na hapunan. Dapat nga, kung magagawa nating madalas, gawin nating madalas yung pagbabanal na hapunan bilang pag-ala-ala sa Panginoong Hesukristo. Amen. Dito po sa atin, every first Saturday of the month, may pagbabanal na hapunan. O ilang buwan meron tayo sa loob ng isang taon. Di po ba 12 months? 12 buwan. Kaya sa loob ng isang taon, meron pong 12 beses na pagbabanal na hapunan tayong isinasagawa dito. Amen. Sa Biblia po, ang dapat dalasan, yung banal na hapunan. Ang nangyari po, sa grupo ni Brad Eli na pinanggalingan ko, yung Santa Cena, yung banal na hapunan, once a year. Mali pa ang pagkaunawa ni Brad Eli din sa banal na hapunan na yan. Ang naisip ni Brad Eli, kailangan mabusog yung mga dadalo. Dahil hapunan daw yun, hindi raw matitinga doon sa kapirasong tinapay. Sabi ni Brad Eli sa akin, hindi ka mabubusog doon sa tinapay. Kaya kailangan maghahanda ng pagkain. May common meal. Na negosyong maliwanag naman ang nakita natin. Kita niyo po nitong nakaraan, meron silang isinagawang hapunan ng Panginoon. Yung best house of chicken, doon po manggagaling yung kanilang mga kakainin. Merong halagang 100 piso, 150. Yan. Yung C1, 100 pesos. Crispy chicken with rice. With bottled water, 100 pesos. Yun namang C2, 2 pieces crispy chicken with rice with bottled water, 160 pesos. C6, 6 pieces crispy chicken, 420. C8, 8 pieces crispy chicken, 500 pesos. Negosyo pa rin yung ano na yan. Yung kanila Santa Cena na yan. Hanggang nakamatay ni Brad Eli, talagang pagninegosyo pa rin yung Santa Cena. Ang naisip kasi ni Brad Eli, kailangan magpakabusog yung mga dadalo. Mali po motibo yung kailangan magpakabusog. Ang tamang motibo, pagka isinasagawa ang banal na hapunan, pag-ala-ala kay Jesus Christ. Amen. Ang iniisip mo si Jesus Christ, hindi ang iniisip mo yung ilalaman mo sa tiyan mo. Kaya yung mga fanatics, huwag kayo mapipikon huwag kayo maiinis sa akin. Bawal lang rito, pikon. Dapat po, maging madalas ang pagbabanal na hapunan. Sa grupo ni Brad Eli, ang dinalasan, pasalamat. Yun ang kanilang nilinggo-linggo. Pasalamat. Bakit? Negosyo kasi yung pasalamat na yan. Lalo po nung wala pang pandemya ng COVID-19. Talagang inuobliga ang mga miyembro magpuntahan ng Apalit, Pampanga. Bakit? Kasi doon sa convention center, marami ho doon paninda, marami doon mga pwesto. Para ka nagpunta sa Divisoria. Kumikita sila ho dyan, linggo-linggo, dyan sa pasalamat na yan. Tapos yung pasalamat ng kapatiran noong araw hindi naman po hindi naman ganyan 3 araw. Dati po tuwing buwan ng Disyembre.
O, ganun lang ang pasalamat ng kapatiran. Yan ang ginawa po ni Brad Eli dahil kumikita nga yung mga negosyo niya sa pasalamat. Ginawang linggo-linggo ang pasalamat. Tapos yung pasalamat ng kapatiran, ginawa pong quarterly pa. At ginawa pang 3 araw. Dahil nga po sa negosyo. Kaya tayo po, dito sa ating pagsasama-sama, wala naman tayong negosyo rito eh. O kaya tayo, may pasalamat man tayo, pagka buwan po ng Hunyo at buwan ng Disyembre. Yung huling linggo ng Hunyo, huling linggo ng Disyembre, yan ang ating pasalamat sa Diyos. Ngayon, ang ating madalas na activity na isinasagawa, yun pong banal na hapunan. Every first Saturday of the month. Amen. Mag-email naman po yung mga nasa Facebook, nasa YouTube, na naintindihan po yan. 36 sa Facebook at 36 sa YouTube. Purihin ng Panginoon. Gawin po natin ng pagbabanal na hapunan ng madalas. At hanggang kailan natin gagawin? Hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, ang ating gustong liwanagin, sino po sa atin ang karapat-dapat pong makisalo sa banal na hapunan? Sino pong kapatid kay Kristo ang dapat nandyan po sa banal na hapunan? Basahin natin ang mga kasunod na talata, unang Korinto 11:27. Ito naman po ang nakasulat, magandang balita Biblia. Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Makinig tayong mabuti, mga magulang at mga kaibigan. Maselan po pala itong banal na hapunan. Maselan po pala ang Santa Cena. Bakit? Kasi sinasabi po sa talata, ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat, ano pong mangyayari? Ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Bakit po natin sinasabing maselan po? Yang pagsalo po sa banal na hapunan. Kasi pagka ikaw po'y sumalo sa banal na hapunan, kumain ka ng tinapay at uminom ka ng katas ng ubas sa paraang di nararapat. Wala po sa paraan yung pagsalo mo. Ano resulta? Nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Naintindihan niyo po ba kung gaano kaselan ang pagbabanal na hapunan? Yung mga nasa Facebook, nasa YouTube, yung mga nanggaling sa grupo ni Brad Eli, pasensya na kayo, nakamatay yung kayo ni Brad Eli, hindi niya naituro sa inyo na maselan pala yung pagbabanal na hapunan na yan. Kasi kapag ka kumain ka at uminom ka sa paraang di nararapat, wala sa paraan, ang resulta, ikaw ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat po, pagka tayo po'y makikisalo sa banal na hapunan, tiyakin natin, nasa paraan yung ating pagkain at pag-inom. Amen. Amen po ba sa mga nasa Facebook at YouTube? Mag-amen naman po kung nakakasunod po kayo dito po sa ating tinatalakay. Ngayon, Brother Willie, paano po ba yung maayos na paraan para hindi magkasala ang sino bang kakain at iinom, makikibahagi, makikisalo dyan sa banal na hapunan? O tuloy natin ang mga talatang binabasa sa 28.
Kaya, dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Ayan, ito po pala ang dapat munang magawa ng mga nag-iibig, nagnanais na makasalo sa banal na hapunan para hindi ka magkasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Ito pala yung wastong paraan. Dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Yan dapat, kapatid, na makikisalo sa banal na hapunan, magsiyasat ka muna sa iyong sarili. Personal assessment ng gagawin mo. Bago ka kumain ng tinapay at uminom sa kopa. O ano po ba yung dapat nating i-assess sa ating sarili? Ano ba yung dapat nating siyasatin? Tuloy ang basa sa 29. Sapagkat ang sinumang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Makinig po tayong mabuti, mga magulang, mga kaibigan, mga kapatid kay Kristo. Ito po yung dapat nating masiyasat sa ating sarili bago tayo kumain at uminom sa banal na hapunan. Ang sabi sa talata, sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom nang hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon. Dapat po pala ikaw na makikisalo sa banal na hapunan. Ang dapat mo munang gawin, siyasatin mo ang iyong sarili. Ano ang dapat masiyasat mo sa iyong sarili? Kung ikaw ba ay kumikilala at nagpapahalaga sa katawan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen po ba? Naintindihan po ba ng mga nasa Facebook, nasa YouTube? Para ang iyong pagkain at pag-inom sa banal na hapunan, nasa wastong paraan, ito ang gagawin mo muna, kapatid. Bago ka kumain at uminom, magsiyasat ka sa iyong sarili. Ano ang dapat mong masiyasat sa iyong sarili? Ikaw ba, kapatid, ay kumikilala at nagpapahalaga sa katawan ng Panginoong Hesukristo? Kasi kung ikaw ay kumain at uminom na hindi mo kinikilala, hindi mo pinapahalagahan ng katawan ng Panginoong Hesukristo. Ang sabi, kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Pag po pala ikaw ay kumain at uminom sa Santa Cena, wala kang pagkilala, wala kang pagpapahalaga sa katawan ng Panginoong Hesukristo. Ikaw ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa iyong sarili. Meron palang hatol na mangyayari dito sa mga kumakain sa banal na hapunan, umiinom dyan sa banal na hapunan nang walang pagkilala at pagpapahalaga sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Naintindihan niyo po ba yan? Dapat bilang Kristiyano, alam mo na kilalanin at bigyan ng halaga ang katawan ni Jesus Christ. Bakit? Ano po ba ang ginawa ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo? Kaya dapat alam nating kilalanin at pahalagahan yun. Ang katawan ng ating Panginoong Hesukristo, inialay po niya yan. Tama po ba? Napako yan sa krus. Namatay ang Panginoong Hesukristo. Ibinigay niya yung kanyang buhay. Tama po. Para saan?
Di po ba para sa kaligtasan nating lahat? Amen? Amen po ba? Isinakripisyo ng Panginoong Jesucristo ang kanyang sariling buhay. Ibinigay niya yung kanyang katawan. Mapako sa krus. Para saan? Para sa katubusan ng lahat ng ating mga kasalanan. Tama po ba? Sangayon po ba kayo? Kaya po nagkaroon ng kapatawaran ang lahat ng ating mga kasalanan nang tayo po'y sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Yun po'y dahil sa kanyang katawan. Yun ang nagdala ng lahat ng ating mga kasalanan. Basahin natin sa unang Pedro, sa Kapitulo 2. Ito po ang ating mababasa sa talatang 24, na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katwiran na dahil sa kanyang mga sugat ay nangagsigaling kayo bilang mga Kristiyano. Ito po ang dapat nating maging pagkilala, pagpapahalaga sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo malinis, banal. Ang dugo ni Jesus Christ malinis, banal. Tama po. Ngayon, yung katawan ng ating Panginoong Jesucristo nagdala ng ating mga kasalanan. Yung dugo ng Panginoong Jesucristo tumubos. Naglinis, naghugas sa lahat ng ating mga kasalanan. Tama po. Ngayon, hindi lamang po iyan ang nagawa ng katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi ng Apostol Pedro, dahil sa kanyang mga sugat ay nagsigaling kayo. Kasama po palang binayaran ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang dugo, pati mga sakit at mga karamdaman. Hindi lang kasalanan ang binayaran ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Pati lahat ng ating mga sakit at mga karamdaman, yun po ay binayaran din ni Jesus Christ. Amen! Mag-amen naman po yung mga naintindihan niya. Sige po, naghihintay po ako ng pagsang-ayon. Nung mga nasa Facebook, nasa YouTube, 40 ang nasa YouTube, 34 ang nasa Facebook. Mag-amen naman po. Bago ko po ituloy ito. Gusto ko po kasi naiintindihan po ng mga viewers itong ating paksa. Ito naman ho, hindi naman po ito na ituro ni Brad Eli. I'm very sure. Kasi 19 na taon ako kay Brad Eli. Ang tagal niya akong estudyante. Ang dami naming paksa na binalang kasi Brad Eli. Pero pagdating po dito sa banal na hapunan, Santa Cena, hindi po ito naunawaan ni Brother Eli. Basta sila nagsasanta Cena, kaya nga mali wala nga unawa si Brad Eli. Tapos ito, may mga sumasalo dyan sa kanilang banal na hapunan, hindi naman naintindihan na bago ka pala kumain at kuminom dyan, dapat siyasatin mo muna sarili mo. Ano dapat mong masiyasat sa iyong sarili? Ikaw ba ay kumikilala at nagpapahalaga sa katawan ng Panginoon? Ano ba yung dapat mong maunawaan tungkol sa katawan ng Panginoong Jesucristo? Yung katawan ni Jesus Christ, yun po ang nagdala ng lahat ng ating mga kasalanan. Ang dugo ng Panginoong Jesucristo, tinubos, binayaran lahat ng ating mga kasalanan, pati lahat ng ating mga sakit at mga karamdaman. Amen. Amen po ba?
Diyan po nagkaproblema ang maraming mga grupo, mga iglesia. Si Jesus Christ po, ang nakita lang nila sa Panginoong Hesukristo, manunubos. Tumubos, nagbayad ng kasalanan ng mga sumasampalataya sa Kanya. Hanggang doon lang. Hindi na po nakita yung isa pang ginawa ng Panginoong Hesukristo. Ano po yun? Si Jesus Christ, hindi lang tagapagligtas natin sa mga kasalanan. Tagapagligtas din natin si Jesus Christ sa mga sakit at mga karamdaman. Amen. Amen po ba? Hindi ka pwedeng sumalo sa banal na hapunan na hindi mo alam, kilalanin at pahalagahan ang katawan ng Panginoong Hesukristo. Dapat tanggap mo yun na si Jesus Christ, binayaran lahat ng kasalanan mo. Si Jesus Christ, binayaran din lahat ng sakit at karamdaman mo. Amen! Nagkakaintindihan po ba? Maliwanag po ba yun sa atin? Pagka ikaw ay nasa banal na hapunan, dapat sa sarili mo, alam mo na kaya ka nakikibahagi sa banal na hapunan dahil kailangan mo si Jesus Christ bilang iyong tagapagligtas. Kaya ka sumasalo sa banal na hapunan kasi lumilingon ka sa tagapagligtas sa kanyang ginawa sa iyo. Yung kasalanan mo, alam mo naman na ikaw ay dating makasalanan. Ito ang Panginoong Hesukristo, inabot ka. Ang Panginoong Hesukristo, ibinigay niya yung kanyang sarili para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Amen. Aminado ka na ikaw ay isang makasalanan at kailangan mo ang tagapagligtas. Ganun po yung pagpapahalaga sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa grupo ni Brad Eli, natatandaan ko, yun daw, mga dapat nandiyan sa kanilang Santa Cena, dapat daw yung mga hindi nagkakasala. Mali. Mali ho yung ganun, puro na dapat ang mga nandiyan sa banal na hapunan, yun daw mga hindi nagkakasala. Kaya yung mga nandoon sa Santa Cena na ituro ni Brad Eli, puro mayayabang yung mga nandun. Ang tingin sa sarili nila, sila yung banal. Ang tingin sa iba, mga makasalanan. Iba ang nangyari, naging self-righteous yung mga nandun sa grupo ni Brad Eli. Kaya sila nandun sa banal na hapunan na itinuro ni Brad Eli kasi sila yung mga matutuwid, sila yung mga banal, sila yung mga nakakaiwas sa kasalanan. Hindi ho ganun sa Biblia. Dapat nga, ikaw na nasa banal na hapunan, aminado ka na ikaw ay makasalanan, na mayroong tagapagligtas na Panginoong Hesukristo na nagligtas sa iyo mula sa mga kasalanan. Amen. Dapat ganun yung nasa aklat ni San Lucas, yung 18:10-12, na mayroong nanalangin sa Diyos, yung isa'y pariseyo, yung isa'y maniningil ng buwis. Yung pariseyo, nung manalangin sa Diyos, nagpapaimbabaw nagpaparangalan. Diyos, binasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao na mga manglulupig, mga liko, mga mapangalan niya, o hindi man lamang gaya ng maniningil ng buwis na ito. Tuloy. Makalawa akong nag-aayuno sa isang linggo. Nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinakamtan. Tuloy. Tatapwat ang maniningil ng buwis
na nakatayo sa malayo ay ayaw na itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib na sinasabi, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. Aminado po itong maniningil ng buwis na isang makasalanan. Hindi man lang siya makatingin sa langit, dinadagukan ng kanyang dibdib. Hindi gaya nitong Pariseo na pinagpaparangalan yung mga gawang mabuti niya. Parang yung yung bagong leader na pumalit kay Brad Eli, nakapokus sa gawang mabuti, ang binibigyan ng emphasis sa gawang mabuti. Parang Pariseo lang yan. Pinagmamalaki, pinagpaparangalan yung kanyang mga nagagawa. Ano nangyari? Tuloy natin ang basa. Sabi ng Panginoong Hesukristo, sinasabi ko sa inyo na naog at umuwi sa kanyang bahay ang taong ito, yung maniningil ng buwis, na inaaring ganap kaysa isa doon sa Pariseo, sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay mabababa, tatapwat ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay matataas. Ito dapat nating matutunan. Pag tayo po ay nasa pagbabanal na hapunan, dapat ang makuha po nating diwa yung sa maniningil ng buwis. Na tayo umaamin sa ating mga sarili, aminado tayo, na meron lang tayong tagapagligtas na naawa sa atin, nagligtas sa atin mula sa mga kasalanan. Dati tayong makasalanan, pero ito, ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, tayo hinango, inalis tayo sa kasalanan. Binigyan po tayo ng kaligtasan. Binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Binigyan tayo ng pagkakataong maging mga banal. Tama po ba? Yung mga narito po sa Facebook, YouTube, naintindihan niyo po ba? Ang naituro ni Brad Eli sa mga miyembro niya, yung mga narito sa ating Santa Cena, dapat yung mga hindi nagkakasala, dapat yung mga nakakaiwas sa kasalanan. O kaya lahat ng mga nandoon, puro mga self-righteous. Puro sila matuwid sa kanilang sariling akala. Kuhang-kuha nila yung diwa noong Pariseo. Mismo sa Diyos nagpaparangalan. Ang inaringgan na po yung maniningil ng buwis na aminado sa kanyang sarili na siya kinahabagan lamang ng Panginoon at kailangan niya ng tagapagligtas. Diyos, maawa ka sa akin, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Dapat tayo po ganun ang nararamdaman natin sa pagbabanal na hapunan. Kaya tayo narito sa banal na hapunan kasi naawa sa atin ng Panginoon at iniligtas tayo ng ating Panginoon mula sa kasalanan, sa kapangyarihan ng kasalanan. Di ko akalain na ako'y binigyang pansin. Ang taong tulad ko, di dapat mahalin. Naalala niyo po yung awit na yan, mga kapatid kay Kristo? Kung yan ay inaawit niyo po na mula sa inyong puso, mararamdaman niyo po na ang Panginoon po, binigyan lamang tayo ng pansin, naawa sa atin ng Panginoon. Kaya yung lahat ng ating mga kasalanan, binayaran niya. At idinamay din ni Jesus Christ, pati lahat ng sakit at karamdaman natin. Amen. Dapat, ganyan po ang gawin ng isang makikibahagi sa banal na hapunan. Dapat tanggap niya at kinikilala niya ang ginawa ng Panginoong Hesukristo sa kanyang buhay. Dapat kumpleto po iyon. Tanggap mo, kinikilala mo, mayroong Panginoong Hesukristo
nagbayad ng lahat ng iyong mga kasalanan, at nagbayad din ng lahat ng iyong sakit at karamdaman. Amen. Pagka nagawa mo yan, karapat-dapat ka na makibahagi sa banal na hapunan. Pero pagka hindi ganyan ang iyong kondisyon, wala kang pagkilala, pagpapahalaga sa katawan at dugo ng Panginoong Jesucristo, kumakain ka ng kahatulan laban sa iyong sarili. Sabi po roon sa unang Korinto, balikan natin, yung 11:29, sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Ikaw pala tatanggap ng hatol mula sa Panginoon kapag ka ikaw ay kumakain at umiinom sa hapunan ng Panginoon nang hindi mo kinikilala at pinapahalagahan ang katawan ng Panginoong Jesucristo. Ngayon po ang tanong natin, ano ba yung hatol na mula sa Panginoon na ibibigay sa iyo na hindi kumikilala, hindi nagpapahalaga sa katawan ng Panginoong Jesucristo? Ikaw ay kumakain at umiinom diyan po sa hapunan ng Panginoon. Ano yung hatol na yan? Yan po yung ating itutuloy sa susunod po nating Facebook Live. Yan po ay sa Huwebes ng gabi kung loloobin ng Panginoon. Yan po ay sa May 12. Antabayanan nyo po yung pagpapatuloy po nitong ating topic series na ito. Tungkol po dyan sa hatol ng Panginoon, dyan sa mga kumakain at umiinom sa banal na hapunan na wala naman palang pagkilala at pagpapahalaga sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po yung hatol na yan na mula sa Panginoon? Sa Huwebes po, uloloobin ng Panginoon. Tayo po kasi mag-alas 11 na, no? Meron ba tayong prayer request? Wala bang prayer request tayo ngayon tinanggap? Sige po. Bago po tayo mag-dismiss dito po sa ating programa, ulitin ko lang po yung ating water baptism, June 12. Alauna po ng hapon dito po sa Plaridel, Bulacan. Sa lahat ng mga viewers po natin na interesado na pong tanggapin ang water baptism, yan po yung ating ipinag-aanyaya. Meron pa po palang 1 month yung ating imbitasyon na yan, aanyaya na yan. Bagamat meron na pong mga nakipag-usap sa akin, mga nasa pito na po yung nagpasabi sa akin, kinumpirma nila na sila po ay sasama po dyan sa water baptism. Yung iba pa pong mga taga-subaybay po natin dito po sa Facebook at YouTube, kung gusto po ninyong masabay na dyan po sa water baptism, mag-message lang po kayo dito po sa ating Facebook page, sa ating YouTube channel. Pakibigay lamang po ang inyong pangalan, pati na po ang inyong address, yung lugar po na tinaroroonan po ninyo, para alam po namin sa darating na June 12 kung saan pa kayo manggagaling, para po kayo mahintay po namin. At gayon din para po alam namin kung ilan po yung ipaghahanda ng pagkain para po dyan sa ating June 12 na water baptism. Sige po, bago po tayo tuluyang magpaalam sa ating programa, magtaas po tayo ng ating mga kanang kamay, yung mga sakit, karamdaman natin sa ating mga katawan, pati na sa ating mga mahal sa buhay. Utusan po natin yan. Gamit natin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo at gawin po natin sa pananampalataya. At kung yan ay gagawin natin sa pananampalataya, makikita po natin ang mga himala at pagpapagaling sa atin ng Panginoong Jesucristo. Sige po, magtaas po tayo ng ating mga kanang kamay sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus,
Inuutusan na umalis ngayon sa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay, anumang sakit at karamdaman. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob na dumaloy ang kagalingan, kasiglahan, kalakasan sa ating mga katawan at sa ating mga mahal sa buhay. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sa mga sumabay po dyan sa ating ginawang commanding prayer, kung pwede po, magbalita po kayo sa amin dito. Kumusta po kayo pagkatapos na kayo po ay sumabay sa panalangin? Kung tumanggap po kayo ng kagalingan sa Panginoong Jesucristo, gradual healing or instant healing, yan po ay ating matutunang ipagpasalamat sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayong gabi, bago po tayo matulog, ang ating pong bilin, huwag tayong makalibot. Manalangin, magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Sa umaga naman po, sa ating pagising, yan pa rin ang ating uunahin gawin. Manalangin at magpasalamat sa Panginoong Diyos. Good night and God bless po sa ating lahat.